apple cider, but your hair is smelling like fruit punch, and I don't even like you that much. Wait, I do. Fuck. Good day everyone. Today I will be presenting about the data visualization. So, ano nga ba yung data visualization? So, yun yung process ng pag-convert ng raw data into visuals para mas madaling maintindihan yung data na yun. So, sa presentation na to, i-explore natin ang importance, value, at mga tools na ginagamit for data visualization. Data visualization plays a vital role in interpreting large volume of data. So, ibig sabihin kapag sobrang dami ng data or information, ginagawa siyang charts, graphs, or visuals para mas madaling maintindihan yung data na yon. So, businesses use data visualization across different fields like finance, marketing, and operation dahil nakakatulong yun na ma-monitor yung performance, matrack yung trends, at ma-evaluate yung key results. So, in short, mas nagiging mabilis at accurate yung decision making kapag malinaw yung visuals. So, data visualization help us see patterns, trends, at mga outliers na hindi natin agad nakikita kapag numbers lang yung tinitignan. So, nakakapag-improve din ito ng communication sa loob ng organization kasi mas clear yung information. Mas madali ring makapag-decide kung anong analytical tools yung dapat gamitin. So, hindi lang to for basic summaries. Ginagamit din siya sa predictive at prescriptive analytics. So, kapag complex yung data, visualization ang tumutulong para mas madali siyang maintindihan, ma-explain, or ma-interpret. Maraming tools ang pwedeng gamitin para sa data visualization. May simple ones tulad ng Excel, kung saan pwede kang gumawa ng basic charts. Pero kapag mas malaki yung datasets, mas maganda gumamit ng advanced platforms tulad ng Tableau, QlikView, at yung SAS and Visual Analytics. Yung mga tools na yun, they are designed para mag-handle ng large datasets at gumawa ng professional looking visualization. So, depende sa need ng need ng company or ng user dahil iba-iba naman yung pwede nating gamiting tools. Sa video na to, gagawa tayo ng bar chart using the Microsoft Excel. We have here our example. So first, click the insert. Then, go ka sa chart groups, pindutin mo yung column or bar charts. So, automatic na yan, nandiyan na yung data ng example mo. So, after nan, pwede mo rin siyang lagyan ng title yung sa sa bar chart mo. Then, pwede ka rin mamili ng style ng bar chart kung horizontal or vertical. Sa video na to, gagawa tayo ng line chart using the Microsoft Excel. So, we have here our example. So, una is i-double click mo yung example mo. Then, punta ka sa insert. Tapos, sa linya ng charts, piliin mo yung line or area charts with markers. Then, pwede mo din lagyan ng title yung charts mo na pwede mong ilagay dyan na website visitors per month. Then, after nyan, is pwede ka mamili ng iba't ibang style ng line chart na nandiyan sa may taas. Sa video na to, gagawa tayo ng pie chart using the Microsoft Excel. So, we have here our example. So, first, click mo yung example mo, and then, punta ka sa insert, no? Punta ka sa may recommended chart, makikita mo din yung pie chart or yung donut chart. And then, lalabas na yan sa screen mo, na at nandun na rin yung data mo. So, pwede mo rin palitan yung title ng chart mo into website traffic sources para mas madali siyang ma-analyze. And then, pwede ka rin mamili ng iba't ibang style ng pie chart and pwede mo rin ibahin yung kulay nito na nasa taas. Sa video na to, gagawa tayo ng area chart using the Microsoft Excel. So, we have here our example. So, first, select mo yung example mo. And then, click mo yung insert. Punta ka sa may recommended chart. And then, makikita mo dun yung line or yung area chart. Tapos, lalabas na yun sa screen mo. And then, pwede mo palitan ng title yung chart mo into monthly sales comparison for better understanding sa example mo.